Ang lungkot lang talaga, si Emma pa naman nasa LA for therapy. Naalala ko pa yung post niya sa simula ng taon. 2024 was a whirlwind of ups and downs. But as I stepped into 2025, I can't see a reason not to live. Ang sakit isipin na, sa huli, depression pa rin ang nanaig. Isa itong paalala na dapat maging mabait tayo sa lahat ng nakakasalamuhan natin. Hindi natin alam ang pinagdadaanan nila sa likod ng ngiti or ng internet. Napanood ko pa nga sa TikTok, nakasakay siya sa bike papunta grocery, akala ko okay na siya, masaya. Pero ganun talaga minsan. Yung mga may depression, madalas pa silang nakangiti bago sila tuluyang mawala. Naalala ko rin yung issue niya dati tungkol sa Nepo babies na nag-deactivate pa siya noon. Siguro nakadagdag din yun sa bigat na dala niya. Nakakalungkot kasi alam mong she means well. Minsan lang talaga nagkakaiba ng pananaw at yung mga tao sobrang bilis manghusga. Rest in peace, Emma. Condolences sa family mo. Sana ito na rin maging gising sa lahat. Bantayan natin ang mga anak natin at huwag hayaang internet ang magturo kung sino sila. Kasi sa totoo lang, ang internet pwedeng maging napakadilim na lugar.